Sa isang maliit na baryo sa gilid ng ilog, nakatira si Marco, isang 40 anyos na binata na kilala sa lugar bilang isa sa pinakamaasahang mekaniko. Madalas siyang makitang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa harap ng kanilang bahay. May hawak na mga gamit pang-ayos ng motorsiklo habang nakasuot ng kupas na t-shirt at pantalon na may mantsa ng grasa. Hindi marangya ang kanilang bahay. Kawayan ang dingding, pawid ang bubong, at simento lang ang sahig, pero puno ito ng tawanan at pagmamahalan. Simula pagkabata, sanay na si Marco sa hirap ng buhay. Wala na ang kanyang ama, na umalis papuntang Maynila para maghanap ng trabaho at hindi na muling nagbalik. Naiwan sa kanya at sa kanyang ina ang responsibilidad na magtaguyod sa kanilang pamilya. Ang ina niyang si Aling Nena ay naglalako ng kakanin tuwing umaga sa palengke. Samantalang ang nakababatang kapatid niyang si Junjun ay nasa high school at nangangarap maging guro balang araw. Marco, anak, magpahinga ka muna at kumain ka. Maghapon ka na naman dyan sa ilalim ng init ng araw. Tawag ni Aling Nena mula sa loob ng bahay habang inaayos ang hapag para sa tanghalian. Ayos lang, Nay. Kailangan kong tapusin tong motor ni Mang Domeng para may pandagdag tayo sa pambili ng bigas. Sagot ni Marco habang pinupunasan ang pawis sa noo. Hindi lang simpleng hanap buhay ang mekaniko para kay Marco. Dito niya natutunan ang halaga ng pagtitiyaga at tiwala ng mga tao sa baryo. Kapag may nasisirang traktor o motorsiklo, siya ang unang tinatawagan. Kahit maliit ang kita, sinisigurado niyang maayos ang bawat trabaho. Alam niyang bawat piso ay mahalaga, lalo na kapag ang mga kliyente niya ay kapwa mahihirap din. May mga pagkakataong tinatanggihan niya ang kabayaran mula sa mga kapitbahay na hirap sa pera. Bayaran mo na lang ako kapag may sobra ka na, madalas niyang sabihin. Para kay Marco, mas mahalaga ang pagtutulungan kaysa sa kikitain niya sa isang araw. Tuwing linggo, nagiging espesyal ang araw ni Marco dahil hindi siya tumatanggap ng trabaho. Pinipili niyang ilaan ng oras sa pamilya. Minsan ay pumupunta sila sa ilog para maglaba at maligo. Nakaugalian na rin nilang mansalo sa simpleng pagkain sa tabing ilog, habang nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap at plano sa buhay. Kuya, pag naging guru na ako, bibilhan kita ng bagong gamit para sa talyer mo. Pangako ni Junjun habang nakangiting nagbibilad sa araw. Tiyakin mo lang na magtatapos ka, Jun. Yun ang pinakamagandang regalo sa akin. Tugon ni Marco, sabay batok ng magaan sa kapatid. Ngunit sa likod ng mga simpleng ngiti ni Marco, may lungkot at pangarap siyang kinikimkim. Alam niyang kung may sapat lang siyang pera. Matagal na sana niyang naipatayo ang sarili niyang talyer at natulungan ang mas maraming tao sa baryo. Sa ngayon, sapat lang ang kinikita niya para sa pang-araw-araw na gastusin at minsan ay kulang pa. Isang hapon, habang papauwi mula sa trabaho, nadaanan niya ang lumang lote sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan niya ito. Iniisip kung paano sana magiging perpekto ang lugar na iyon para sa isang maliit na talyer. Kung para sa akin to, gagawin kong bukas para sa lahat. Mahina niyang bulong sa sarili bago tumuloy-tawi. Sa kanilang bahay, abala si Aling Nena sa paghahanda ng hapunan. Panak, may nagtanong kanina kung marunong ka raw mag-ayos ng sasakyan. Sabi ko, motor lang ang kaya mo. Biro ng ina habang naglalagay ng ulam sa mesa. Bakit, Nay? May nasiraan ba? Tanong ni Marco. Oo, anak. May dumaan kaninang hapon. Magarang kotse. Sabi kong maghintay siya ng iba, pero mukhang mayaman. Parang hindi sanay maghintay. Sagot ni Aling Nena. Napangiti si Marco. Kung nandito lang ako, baka tinulungan ko. Hindi niya alam na ang simpleng sitwasyong iyon ay magbubukas ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Kinagabihan, habang nakahiga sa papag, napaisip si Marco sa direksyon ng kanyang buhay. Alam niyang hindi siya pwedeng manatili sa parehong sitwasyon habang buhay. May mas malaki sigurong plano ang Diyos para sa akin. Bulong niya bago pumikit. Sa mga sumunod na araw, abala pa rin siya sa mga gawain. Nag-aayos ng sirang traktor, nagpapalit ng gulong at tumutulong sa mga kapitbahay na may problema sa kanilang sasakyan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas,
ramdam niyang may paparating na kakaibang pagbabago. Hindi niya alam kung ano iyon, pero pakiramdam niya ay hindi na magtatagal at may mangyayaring magpapaikot sa kanyang mundo. Sa baryo, sanay ang lahat na makitang masipag si Marco. Maging ang mga bata ay kumakaway sa kanya tuwing dumadaan siya. "Kuya Marco, ayusin mo yung bisikleta ko ha?" Sigaw ng isang batang kapitbahay. "Basta mag-aral ka muna, saka ko aayusin," tugon niya na may kasamang tawa. Minsan iniisip ni Marco kung paano kaya ang buhay sa labas ng baryo. Hindi pa siya nakakarating sa syudad, maliban sa iilang pagkakataon na kinailangan niyang bumili ng piyesa sa bayan. Para sa kanya, ang Maynila ay parang ibang mundo. Magagara ang mga sasakyan, malalaki ang gusali, at mabilis ang takbo ng buhay. Pero alam niyang kung bibigyan siya ng pagkakataon, kaya niyang makibagay at patunayan ang sarili. Sa ngayon, ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa baryo, sa pamilya at sa mga kliyenteng dumadaan para magpagawa ng motor. Wala siyang ideya na sa mga susunod na linggo, isang taong may ibang mundo ang darating at babago sa takbo ng kanyang buhay. Isang taong susubok sa kanyang kakayahan, tibay ng puso at pagmamahal. Sa gitna ng katahimikan ng baryo, patuloy ang pag-ikot ng simpleng araw ni Marco. Ngunit sa di kalayuan, unti-unti nang papalapit ang pangyayaring magtutulak sa kanya sa isang hamon na hindi niya inaasahan. Isang hamong magdadala sa kanya sa isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap, ngunit handa niyang pasukin para sa mas mataas na dahilan. Mainit ang sikat ng araw ng hapon na iyon sa baryo. Karaniwan na ang katahimikan sa kalsadang patungo sa palengke, maliban sa iilang tricycle na dumaraan. Ngunit nabasag ang katahimikan nang bumagal at tuluyang tumigil sa tabi ng kalsada ang isang mamahaling sasakyan na kulay itim, kumikintab sa liwanag ng araw. Hindi karaniwang tanawin sa baryo ang ganoong klase ng sasakyan, kaya agad itong pinag-usapan ng mga taong naroroon. Mula sa loob ng sasakyan, bumaba ang isang babaeng naka-high heels at suot ang mamahaling dress na kulay beige. Nakaayos ang buhok na parang bagong labas sa salon at may suot na mamahaling salamin sa mata. Ito si Mylene, kilalang negosyante mula sa Maynila na dumating sa baryo para sa isang business inspection sa isang lupang balak niyang bilhin. Habang nag-aalangan siyang tumingin sa paligid, lumapit ang ilang tambay sa gilid ng kalsada. "Ma'am, may problema po ba?" tanong ng isa. "I think nasiraan ang kotse." Biglang tumigil, tapos ayaw nang mag-start. Malamig ngunit maayos na sagot ni Mylene habang sinusubukang hindi maabala ng init. Sa di kalayuan, si Marco na galing sa talyer ay napansin ang maliit na grupo ng taong nakapalibot sa kotse. Lumapit siya dalang kanyang kahon ng mga gamit. "Magandang hapon po. Ako si Marco, mekaniko dito. Baka po kailangan ninyo ng tulong." Mahinahon niyang alok. Tiningnan siya ni Mylene mula ulo hanggang paa. Sa damit at anyo ni Marco, halatang galing ito sa trabaho. May mantsa ng langis sa pantalon at pawis sa noo. "Sige, pakicheck na lang. Pero pakisigurong hindi mas lalong masisira ha." May halong pag-aalinlangang sabi ni Mylene. Hindi nagpatinag si Marco. "Opo ma'am, sanay po ako sa ganyan." Sagot niya sabay yuo at sinimulang silipin ang makina. Habang nagbubukas siya ng hood, napansin niya ang ilang piyesang halatang luma na at hindi bagay sa mamahaling sasakyan. Mukhang napabayaan na po itong parte ng makina. Pero sa tingin ko, kaya pa itong ayusin dito mismo. Paliwanag ni Marco habang kumakalikot sa loob. Tahimik lang si Mylene, nakasandal sa gilid ng kotse at nakatingin sa malayo. Tila walang tiwala, ngunit wala ring ibang choice. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga estranghero, lalo na sa mga taong hindi niya kilala. Sa isip niya, gusto lang niyang matapos ito at makaalis agad. Ilang minuto ang lumipas at pinaandar ni Marco ang makina. Umugong ito ng maayos, dahilan para mapatingin si Mylene sa kanya. "Ayos na po, pero kung maaari, ipasuri niyo po ito sa mas malaking shop sa bayan para masigurong walang ibang problema." Payo ni Marco. "Magkano?" tanong ni Mylene, handa nang maglabas ng pera mula sa mamahaling pitaka. Umiling si Marco. "Wala na po. Madali lang naman ayusin."
Mas maganda pong gamitin nyo na lang sa pambili ng tubig o pagkain. Mainit po ngayon. Napataas ang kilay ni Mylene. Hindi siya sanay na may tumutulong sa kanya nang walang kapalit. Lalo na mula sa taong unang beses niyang nakita. Sigurado ka? Kahit pamasahe man lang? Opo ma'am, ayos lang po, ingat na lang sa biyahe. Magaan na sagot ni Marco bago siya lumakad pabalik sa talyer. Sa loob ng kotse, napaisip si Mylene habang pinapainit muli ang aircon. Hindi niya alam kung bakit parang naiba ang simpleng binatang iyon. Sa Maynila, halos lahat ng tao ay may kapalit ang bawat kilos ng pagtulong. Dito sa baryo, may isang taong handang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Pagdating ni Mylene sa sentro ng bayan, agad siyang sinalubong ng ilang kasamahan mula sa kanyang kumpanya. "Ma'am, kanina pa po kayo hinihintay. May meeting pa po tayo mamaya," sabi ng kanyang assistant. "Oo, alam ko. May kaunting aberya lang sa kalsada." Maikli niyang tugon, hindi nabanggit ang nangyari kanina. Kinabukasan, habang nag-iikot si Mylene para inspeksyonin ang lupa na balak bilhin, muling nadaanan ang lugar kung saan siya nasiraan. Sa di inaasahan, muli niyang nakita si Marco na nag-aayos ng isang tricycle sa tabi ng kalsada. Napatingin siya saglit bago muling nagpatuloy sa kanyang biyahe. May kung anong hindi maipaliwanag na impresyon na iniwan ng binatang iyon sa kanyang isipan. Sa kabilang banda, si Marco ay binaliwala lang ang nangyari. Sanay na siya sa pagtulong at hindi niya iniisip na magbabalik ito ng anumang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit sa di niya alam, ang maliit na pagtulong na iyon ay magiging tulay para sa isang mas malalim na koneksyon sa pagitan nila ni Mylene. Isang koneksyon na magsisimula sa simpleng pag-aayos ng kotse at hahantong sa isang hamon na magbabago sa kanyang kapalaran. Sa mga sumunod na araw, magpapatuloy si Marco sa kanyang karaniwang gawain. Walang kamalay-malay na ang babaeng tinulungan niya ay may dala palang malaking kwento at pasanin sa buhay. Isang kwento na kalaunan ay magiging sentro ng lahat ng pagbabago sa kanya. Samantala, si Mylene ay bumalik sa lungsod ng baryo dala ang kanyang matatag na kilos at malalim na iniisip. Hindi niya alam kung bakit, pero sa gitna ng kanyang maraming alalahanin, naaalala pa rin niya ang mukha ng binatang mekaniko na puno ng pawis at grasa, ngunit may ngiting tapat at walang hinihinging kapalit. Umaga pa lamang ay abala na si Mylene sa pag-aasikaso ng mga papeles at tawag sa kanyang mga tauhan. Bagamat naroon siya sa probinsya para sa business inspection, malinaw na may mas mabigat na dahilan kung bakit nagdesisyon siyang pansamantalang iwan ang Maynila. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang cellphone, paulit-ulit na tinitingnan kung may bagong mensahe mula sa ospital. Habang nagmamaneho pabalik sa inuupahang villa sa bayan, bumungad sa kanya ang tanawin ng malawak na palayan. Ngunit sa halip na maaliw sa tanawin, mas lalo lang bumigat ang dibdib niya. 2 buwan na mula nang maaksidente ang anak niyang si Sofia, at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagigising mula sa koma. Pagdating niya sa villa, sinalubong siya ng kanyang assistant. "Ma'am, tumawag po ulit ang doktor. Wala pa rin pong pagbabago sa kalagayan ni Sofia, pero gusto raw kayong makausap mamayang hapon." Napatigil si Mylene. "Sabihin mo sa kanila, darating ako. Isantabi muna lahat ng meeting ko ngayon." Maikli niyang sagot. Alam niyang wala nang mas mahalaga pa kaysa sa anak. Sa kabilang banda, si Marco ay abala sa talyer nang madaanan muli ang mamahaling kotse ni Mylene sa bayan. Napansin niyang may bakas ng pagod at lungkot ang mukha nito habang papasok sa isang kainan. Hindi niya iyon pinansin ng gusto, ngunit may kakaibang kutob siyang may mabigat na pinagdadaanan ang babae. Sa ospital sa lungsod, dumating si Mylene bitbit ang isang bukat ng puting rosas, paborito ng anak. Pagpasok niya sa pribadong kwarto, bumungad ang batang payat na nakahiga sa kama, nakakabit sa iba't ibang makina. Tahimik ang buong silid, maliban sa tunog ng monitor na sumusukat sa tibok ng puso. Lumapit si Mylene sa gilid ng tama
at maingat na hinaplos ang buhok ng anak. "Sofia, anak, nandito si mommy." Bulong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa mga mata niya, halatang pagod na pagod siya, ngunit pilit niyang pinipigilan ang luha. Pumasok ang doktor, dala ang clipboard. "Mrs. Villarosa, alam kong mahirap, pero kailangan nating tanggapin na mas tumatagal, mas lumiliit ang posibilidad ng paggising ni Sofia. Maaaring tayong mag-eksperimento ng panibagong therapy, pero hindi ito garantisado." Huminga ng malalim si Maylin. "Gawin natin ang lahat. Wala akong pakialam sa gastos. Basta may kahit kaunting pag-asa, hindi ko hahayaan." Lumabas ang doktor. Iniwan siyang mag-isa kasama ang anak. Tuluyang bumigay si Maylin. "Anak, ang tapang-tapang mo. Sana makasama pa kita sa maraming taon." "Hindi ako susuko, Sofia. Hindi ako susuko." Kinagabihan, sa bayan, habang kumakain si Marco sa isang maliit na karinderya, narinig niyang pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa mayamang babaeng nasa ospital dahil sa anak nitong nakoma. Isa sa mga nagkukwento ay driver na minsang nakapagsakay sa kanila papuntang lungsod. "Alam mo ba, Marco, sabi ng matandang tricycle driver na si Mang Efren, yung babaeng tinulungan mong ayusin ang kotse, siya yung may anak na naaksidente. Matagal na raw nasa ospital." Napatigil si Marco sa pagkain. "Ganun ba? Kumusta na raw ang anak?" "Hindi ko alam ang detalye, pero matindi raw ang kalagayan. Marami na silang sinubukan, pero wala pa ring malinaw na pagbuti." Tugon ni Mang Efren. Tahimik lang si Marco, ngunit hindi niya maiwasang isipin ang babaeng nakita niyang malakas ang dating, ngunit ngayon ay malamang halos mabaliw sa pag-alala para sa anak. Samantala, sa ospital, halos magdamag nagbantay si Maylin sa tabi ng anak. Sa bawat pagdaan ng oras, ramdam niyang lumalayo ang posibilidad na muling marinig ang tawa ni Sofia. Pinagmasdan niya ang maliliit nitong kamay na dati ay palaging nakahawak sa kanya tuwing sila'y lalabas. "Mommy, gusto ko ng ice cream." Biglang sumagi sa isip niya ang tinig ng anak nung isang linggo bago ang aksidente. Habang magkasama silang naglalakad sa mall, mabilis na sumiklab ang sakit sa dibdib ni Maylin sa alaala at mas hinigpitan pa niya ang hawak sa kamay ng bata. Kinabukasan, umuwi siya saglit sa villa para magpalit ng damit. Sa kalsada, hindi niya inaasahang makasalubong si Marco na may dalang piyesa. "Magandang umaga po, ma'am." Bati ni Marco na may pag-aalangan. Bahagyang tumango si Maylin. "Magandang umaga." Ngunit bago siya tuluyang umalis, bigla siyang napahinto at nagtanong, "May kilala ka bang doktor dito na magaling? Kahit hindi kilala, basta magaling sa pag-aalaga ng mga pasyente?" Napaisip si Marco. "May kakilala po ako, pero hindi siya doktor. Isa siyang dating nurse na marunong mag-alaga ng mga pasyente. Pero ma'am, kung may maitutulong ako, sabihin niyo lang." Tinitigan siya ni Maylin. Parang may kung anong ideya na nabubuo sa isip niya. "Salamat, Marco. Siguro balang araw. Baka kailanganin ko ang tulong mo." Wala pa mang malinaw na dahilan, alam ni Maylin na ang simpleng binatang ito ay maaaring may maibigay na hindi niya mahahanap sa pinakamamahaling ospital o sa pinakabantog na doktor. Ngunit sa ngayon, kailangan pa niyang magpatuloy sa laban para sa buhay ng anak at umaasa siyang may milagro pang darating. Tanghaling tapat nang muli na namang dumaan si Maylin sa kalsada, patungo sa lupang pinaplano niyang bilhin. Mainit ang sikat ng araw, at kahit naka-aircon ang kanyang sasakyan ay ramdam niya ang bigat ng panahon. Ngunit bago pa siya makarating sa kanyang destinasyon, muling nagloko ang kotse. Umuusok na ang makina, at mabilis siyang napilitang ihinto ito sa gilid ng kalsada. Sa di kalayuan, si Marco ay kagagaling lamang sa tindahan ng piyesa. Nang makita niya ang pamilyar na kotse na nakahinto sa gilid, agad siyang lumapit. "Ma'am, kayo na naman po?" tanong niya. Bahagyang nakangiti. Napabuntong hininga si Maylin. "Oo, mukhang malas lang talaga ako nitong mga nakaraang araw." Tinulungan siya ni Marco na buksan ang hood ng kotse at suriin ang makina. "Medyo mabigat ang problema nito, ma'am. Kung gusto ninyo, hilahin ko na lang papunta sa talyer namin para mas maayos ko ng mabuti," mungkahi niya. "Sa tingin mo, matatagalan?" tanong ni Maylin. "Mga 3 oras siguro.
Kung tuloy-tuloy, sagot ni Marco. Pwede kayong magpahinga muna sa amin habang inaayos ko. Malapit lang ang bahay namin sa talyer. Bahagyang nagdalawang isip si Mylene. Hindi siya sanay na pumapasok sa bahay ng ibang tao, lalo na sa hindi niya kilala ng lubusan. Ngunit dala na rin ng pagod at init, napapayag siya. Sige, pero sana hindi ako makakaabala. Mabilis na ikinabit ni Marco ang tali sa kotse at hinila ito gamit ang lumang tricycle ng kanyang kaibigan. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong sila ni Aling Nena na gulat sa nakitang magarang kotse sa tapat. Marco, sino to? Tanong ni Aling Nena habang nakatingin kay Mylene. Nay, si Ma'am Mylene, nasiraan ulit ng kotse. Dito ko muna pinapahinga habang inaayos ko. Paliwanag ni Marco. Mumiti si Aling Nena at agad na pinapasok si Mylene. Pasok po kayo, ma'am. Pasensya na po at medyo makalat. Maupo na po kayo. Pumasok si Mylene sa bahay at agad niyang napansin ang pagiging simple nito. May maliit na mesa sa gitna, ilang upuang gawa sa kahoy at kurtinang gawa sa lumang tela. Ngunit kapansin-pansin ang kalinisan at kaayusan ng lugar. Salamat po, maikling sagot ni Mylene habang umuupo. Agad na nagtungo si Aling Nena sa kusina at naglagay ng mainit na kape at nilagang saging sa mesa. Pasensya na po at ito lang ang maihahain namin. Bahagyang natigilan si Mylene. Sa Maynila, sanay siyang tinatanong kung anong imported na kape ang gusto niya o kung gusto ba niya ng pastry mula sa mamahaling kafe. Pero ngayon, heto siya, pinaghahandaan ng isang tasa ng kape at ilang pirasong saging. At sa kaloob-looban niya, may kung anong init na dulot ng simpleng alok na iyon. Maraming salamat po, sagot ni Mylene at tinanggap ang pagkain. Habang kumakain, tinanong siya ni Aling Nena, kung hindi po nakakahiya, kayo po ba ay galing sa Maynila? Oo, may business lang ako rito sa probinsya, sagot ni Mylene. Mabuti naman po at naisipan ninyong bumisita dito. Bihira po kasi kaming makakita ng kagaya ninyong nakakapunta dito. Sana magustuhan ninyo rito kahit simple lang, dagdag ni Aling Nena. May halong pagmamapuri sa kanilang baryo. Tahimik lang si Mylene sa ilang sandali. Sa kanyang isip, bihira siyang kausapin ng ganoong kasimple at diretsahan. Walang halong panghuhusga, walang pagkukunwari. Sa halip, ramdam niya ang pagiging tapat at magiliw ng ina ni Marco. Mula sa labas, naririnig niya si Marco na abala sa pag-aayos ng kanyang kotse. Paminsan-minsan ay sumisilip ito sa loob at nuwingiti. Tila ba sinisigurong maayos ang lagay ng bisita. Lumipas ang ilang minuto at nakipagkwentuhan si Aling Nena kay Mylene tungkol sa baryo, sa mga tanim nilang palay, at sa mga taong naninirahan doon. Hindi rin naiwasan ni Mylene na magtanong tungkol kay Marco. Mabait po bang anak si Marco? Tanong niya. Ay, napakabait po. Mula nang mawala ang asawa ko, siya na ang tumayong padre de pamilya. Hindi man nakatapos ang kolehiyo, masipag at marunong siyang mag-adjust sa kahit anong trabaho. Sagot ni Aling Nena na may halong pagmamalaki. Natahimik si Mylene at napatingin sa tasa ng kape. Hindi niya maipaliwanag pero parang unti-unti niyang nakikita ang binatang mekaniko sa ibang paraan. Hindi lang pala ito basta-bastang marunong sa makina. May mabigat itong pinagdadaanan at may pundasyon ng responsibilidad na bihira sa kasing edad niya. Makalipas ang halos 3 oras, umasok si Marco, pawisan at may mansa ng langis sa braso. Ma'am, ayos na po ang kotse ninyo. Sinigurado ko na pong tatagal ang pagkakaayos nito, sabi niya. Tumayo si Mylene at ngumiti. Salamat Marco. At salamat din po sa inyo, Aling Nena, sa kape at pagkain. Ngumiti ang matanda. Walang anuman po. Bumalik po kayo kahit hindi nasisiraan ang kotse, ha? Habang palabas ng bahay, hindi maiwasan ni Mylene na muling lingunin ang mag-ina. Sa simpleng paraan, naramdaman niyang may kakaibang ginhawa sa lugar na iyon. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan sa marangyang buhay sa Maynila. Mataas pa ang araw nang matapos ni Mylene ang transaksyon sa lupang tinitingnan niya sa bayan. Paglabas niya mula sa opisina ng ahente, ramdam na ramdam ang init ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Habang naglalakad papunta sa kotse,
Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa caller ID, nakita niya ang pangalang matagal na niyang kinatatakutan na makita sa ganitong oras. Dr. Ramirez, Ospital ng San Felipe. Agad niyang sinagot ang tawag, ngunit halos mabitawan niya ang cellphone nang marinig ang boses sa kabilang linya. Mrs. Villarosa, kailangan niyo pong pumunta agad sa ospital. May komplikasyon po sa kondisyon ni Sofia. Nasa critical state po siya ngayon. Nabigla si Mylene at sandaling napahinto sa gitna ng bangketa. Ano ibig niyong sabihin? Kagabi lang sinabi niyo, steady ang kondisyon niya. Mabilis po ang pagbabago. May naganap na biglaang pagbaba ng oxygen levels niya. Ginagawa na po namin ang lahat, pero kailangan ninyo pong dumating ngayon, mariing sabi ng doktor. Halos manginig ang kamay ni Mylene habang ibinulsa ang cellphone. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang makapunta agad sa ospital. Ngunit nang susubukan niyang paandarin ang kotse, muli itong nagloko. Tumunog ang makina ngunit ayaw umandar. Sa kabilang kalsada, napansin ni Marco ang eksena. Kakagaling lang niya mula sa pag-deliver ng pyesa nang makita si Mylene na tila nagmamadali ngunit problemado sa kotse. Lumapit siya, hawak ang maliit na toolbox. Ma'am, may problema ulit? Hindi na nakapagsalita si Mylene agad. Marco, kailangan kong makapunta sa ospital ngayon din. Ang anak ko, nasa critical condition. Kahit walang detalyeng sinabi, ramdam ni Marco ang bigat ng sitwasyon. Sige po ma'am, iwan niyo na yung kotse. Ihahatid ko kayo sa ospital gamit ang motor ko. Mas mabilis to sa traffic. Pero, saglit na nag-aalangan si Mylene. Hindi sanay sumakay sa motor at lalong hindi sanay sa ganoong klase ng biyahe. Ngunit nang maalala niya ang tawag ng doktor, mabilis siyang sumang-ayon. Sige, basta makarating tayo agad. Mabilis na kinuha ni Marco ang ekstrang helmet at iniabot sa kanya. Hawakan niyo ako ng mahigpit. Huwag kayong mag-alala, maingat akong magmaneho. Sa ilalim ng tirik na araw at alinsangan ng hangin, humarurot ang motor ni Marco palabas ng bayan patungong lungsod kung saan naroon ang ospital. Ramdam ni Mylene ang bawat pag-ikot ng gulong sa matarik na kalsada, ang hanging humahampas sa kanyang mukha at ang tibok ng kanyang puso na tila lalong bumibilis sa bawat minuto. Pagdating nila sa ospital, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Mabilis siyang bumaba mula sa motor at nagpasalamat kay Marco. Salamat Marco, wala na akong oras para magpaliwanag, pero utang ko sa iyo ang mabilis kong pagdating dito. Sige po ma'am, nandito lang ako kung kailangan niyo ng tulong. Sagot ni Marco bago siya sumunod sa loob. Dala ng alalahanin para sa babaeng tila unti-unting nagiging pamilyar sa kanya. Sa loob ng ospital, sinalubong si Mylene ng mga nurse at agad siyang dinala sa ICU. Sa loob, bumungad sa kanya si Sofia. Nakahiga pa rin, nakapikit, ngunit mas marami na ngayong nakakabit na tubo at makina sa katawan. Mrs. Villarosa, sambit ni Dr. Ramirez, nagawa naming stabilize ang oxygen level niya. Pero malinaw na lumalala ang kondisyon. Kung patuloy ito, maaaring mawalan siya ng tsansa sa paggaling. Napahawak si Mylene sa gilid ng kama ng anak. Hawak ang maliit na kamay nito. Sofia, anak, nandito si Mommy. Hindi mo ako pwedeng iwan. Naririnig mo ba ako? Pulong niya. Pilit pinapakalma ang tinig, ngunit nanginginig ang boses. Sa gilid ng kwarto, tahimik na nakatayo si Marco. Hindi niya alam kung bakit pinayagan siyang makapasok, pero marahil ay dala ng pagkukulang ng ibang kasama ni Mylene sa oras na yon. Hindi siya doktor, hindi rin siya kamag-anak. Ngunit pakiramdam niya ay may obligasyon siyang huwag iwan ang sitwasyong iyon. Lumapit siya sa gilid ni Mylene at marahang nagsabi, "Ma'am, kung may maitutulong ako, sabihin niyo lang, kahit simpleng bagay." Napatingin si Mylene sa kanya at sa gitna ng luha ay isang bahagyang ngiti ang lumabas. Marco, hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin na nandito ka ngayon. Wala kang alam sa anak ko, pero nandito ka pa rin. Umiling si Marco. Hindi ko kailangan ng dahilan para tumulong. Bata pa siya. Dapat may pagkakataon pa siyang magising at mabuhay ng masaya. Sa mga sumunod na oras, nagpalipat-lipat si Mylene sa pag-uusap sa doktor at sa pagbabantay sa anak.
Si Marco naman ay kumuha ng maiinom para sa kanya at tiningnan kung may kailangan pa sa silid. Sa simpleng presensya ng binata, tila nabawasan kahit kaunti ang bigat na pasan ni Mylene. Habang nakaupo si Marco sa waiting area, narinig niya ang bulungan ng ilang nurse tungkol sa sitwasyon ni Sofia. Sabi ng iba kahit mga espesyalista, hirap nang magbigay ng pag-asa. Pero tingnan mo, hindi sumusuko ang nanay niya. At doon naisip ni Marco na marahil, hindi lahat ng laban ay nasusukat sa pera o posisyon sa lipunan. May mga laban na paninindigan at pusong matatag lang ang puhunan. Sa huling oras ng araw na yon, lumabas si Mylene mula sa ICU. Bakas sa muka ang pagod at kabiguan, ngunit may bahid din ng determinasyon. Lumapit siya kay Marco. Kung hindi ka sumama kanina, baka hindi ko naabutan ang anak ko. Salamat ulit, Marco. Ngumiti si Marco at tumango. Basta po, nandito lang ako kung kakailanganin niyo. Kahit hindi ako doktor, gagawin ko ang kaya ko para makatulong. At sa tahimik na sandaling iyon, sa gitna ng lamig ng ospital at amoy ng disinfectant, nagsimulang mabuo ang isang hindi inaasahang koneksyon sa pagitan ng mayamang ina at ng simpleng binata. Isang koneksyong kalaunan ay magiging susi sa pagbabago ng kapalaran nilang lahat. Lumipas ang isang araw, mula nang ihatid ni Marco si Mylene sa ospital. Hindi pa rin umaalis sa isipan niya ang itsura ng batang nakahiga sa kama, maputla, payat at tila walang kamalay-malay sa mundo kahit hindi niya personal na kilala si Sofia. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, lalo na tuwing naiisip ang ina nitong si Mylene na halos hindi na kumukura sa pagbabantay. Sa ospital, mahigpit ang seguridad sa kwarto ni Sofia. Isang malaking pribadong silid iyon na punong-puno ng mamahaling kagamitan. Monitor para sa tibok ng puso, oxygen machine, at iba't ibang intravenous lines na nakakabit sa maliit niyang katawan. Nakatakip ng manipis na kumot ang bata at sa bawat segundo, tanging tunog ng mga makinang medikal ang maririnig. Mrs. Villarosa, sabi ng nurse, pero hindi natin masisiguro kung kailan siya magigising. Maingat na sagot ng doktor. Paglabas ng doktor, natahawak si Mylene sa kamay ng anak. Sofia, mahal na mahal kita. Gusto ko, pagmulat ng mga mata mo, kasama mo ulit ako. Hindi ako aalis dito. Bulong niya, halos pumatak na naman ang luha. Sa labas ng ospital, naghintay si Marco sa waiting area. Hindi niya alam kung bakit siya hindi agad umuwi. Ngunit para bang hinihila siya ng konsensya na manatili. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas si Mylene para magpahinga saglit at umupo sa tabi niya. Hindi ka pa rin umuwi? Tanong ni Mylene, bahagyang nagulat sa presensya ng binata. Hindi po, sagot ni Marco. Naalala ko lang, nung bata pa ako, na-ospital ang kapatid ko. Ang hirap ng pakiramdam na hindi mo alam kung gagaling siya. Ayokong iwan ka sa ganitong oras kahit hindi ako pamilyang malapit sa inyo. Napangiti si Mylene, bagaman bakas pa rin ang pagod sa kanyang muka. Salamat, Marco. Bihira na ang taong may malasakit kahit walang kapalit. Habang nag-uusap sila, dumating ang isa sa mga doktor na nakasuot ng puting coat at may dalang clipboard. Mrs. Villarosa, gusto ko lang pong ipaalam na may bago tayong susubukan, isang auditory therapy. Madalas kasing tumutugon ang mga coma patients sa pamilyar na tunog o boses. Kung may mga bagay o taong mahalaga kay Sofia, mas mabuting iparinig natin iyon sa kanya. Napatingin si Mylene kay Marco. Pamilyar na boses? Tumango ang doktor. Oo, mga kwento, kanta o tunog na nakasanayan niya. Mas maganda kung paulit-ulit para mas may chance na ma-stimulate ang kanyang utak. Nang makaalis ang doktor, sandaling natahimik si Mylene. Lagi ko naman siyang kinapausap. Binabasahan ko ng libro, kinukwento ko ang mga plano namin, pero parang walang pagbabago. Magsasalita na sana si Marco, pero napigilan niya ang sarili. Alam niyang hindi siya dapat makialam sa desisyon ng pamilya. Ngunit ramdam niyang may kaya siyang gawin. Ma'am, kung gusto niyo, pwede rin akong magbantay minsan. Baka makatulong kung iba-ibang tao ang maririnig niya. Alam kong hindi ako kilala ng anak ninyo, pero
Hindi agad sumagot si Myling. Tila pinag-iisipan ang sinabi. Baka iba ang epekto kung may ibang tinig na maririnig siya. Pero Marco, hindi ito obligasyon mo. Wala pong problema, sagot ni Marco. Kung may pag-asa na makakatulong, susubukan ko. Kinagabihan, pinayagan ng ospital na pumasok si Marco sa silid ni Sofia. Tahimik siyang lumapit sa gilid ng kama at naupo sa upuang nakalaan para sa mga bantay. Pinagmasdan niya ang batang nakahiga, napakaliit at napaka-inosente. Sa isip niya, naisip niyang mas mabuti pang siya na lang ang nahirapan kaysa ang isang batang tulad nito. Marahan niyang nagsalita. Sofia, hindi mo ako kilala, pero ako si Marco. Kaibigan ako ng nanay mo. Alam mo, gusto kanyang dalhin sa baryo namin balang araw. Doon, may ilog na malinaw ang tubig at maraming bata na pwedeng maging kaibigan mo. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi yon parang simpleng kwento lang. Ramdam niya ang responsibilidad na tumulong sa paggising ng bata. Sa labas ng pinto, nakamasid si Mylene, tahimik lang na pinagmamasdan ng eksena. Lumipas ang ilang minuto at natapos ni Marco ang kwento. Tumayo siya at lumapit kay Mylene. Pasensya na kung medyo awkward. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Umiling si Mylene. Hindi Marco, salamat. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang ginawa mo. Sa sumunod na mga gabi, bumalik si Marco sa ospital kahit hindi laging inaabisuhan. Minsan, naupo lang siya sa tabi ni Sofia. Kinakausap ito tungkol sa simpleng buhay sa baryo. Kung paano siya nag-aayos ng motor, kung gaano kaganda ang bituin kapag walang ilaw sa paligid, kung paano sila nagkakatuwaan ng kanyang kapatid sa tabing ilog. Hindi man umaamin si Mylene ng direkta, unti-unti niyang napapansin na mas gumagaan ang pakiramdam niya kapag naroon si Marco. Hindi ito madaldal, hindi rin mapagmataas. Nandun lang, handang tumulong kahit anong oras. Ngunit kasabay ng ngunting pag-asa, lalo ring tumitindi ang takot ni Mylene. Alam niyan sa bawat araw na lumilipas na hindi nagigising si Sofia, mas lumiliit ang tsansa nitong bumalik sa normal. Sa isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa waiting area, napatingin siya kay Marco at mahina niyang sinabi, "Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin to." Tumingin si Marco, seryoso ang muka. "Kakayanin mo, ma'am, kasi hindi ka nag-iisa." At sa simpleng mga salitang iyon, ramdam ni Mylene na kahit gaano kahirap at kabigat ang laban na kinakaharap niya, may isang taong handang sumabay sa kanya sa gitna ng dilim. At iyon ay magbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inasahan mula sa isang simpleng binata mula sa baryo. 2 linggo na mula nang magsimulang magbantay si Marco sa ospital, at sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo siyang nagiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ni Mylene at ni Sofia. Kahit hindi palaging nakikita ni Mylene ang resulta ng ginagawa niya, may kakaibang ginhawang dulot ang presensya ng binata. Hindi siya pala salita, ngunit may paraan siyang gawing mas magaan ang mabibigat na sandali. Isang hapon, matapos ang regular check-up ni Sofia, nagpasya si Mylene na magpahinga saglit sa maliit na hardin ng ospital. Dinala niya ron ang isang tasa ng kape, umaasang kahit paano ay makakalanghap siya ng sariwang hangin. Nakita siya ni Marco habang dumadaan at agad lumapit. "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" Tanong nito habang nakatingin sa kanyang pagod na muka. "Pagod lang, Marco," sagot ni Mylene sabay buntong hininga. "Minsan naiisip ko, hanggang kailan kaya ako maghihintay? Bawat araw na dumadaan na hindi siya nagigising, parang mabigat na bato sa dibdib ko." Umupo si Marco sa bakanting upuan sa tabi niya. "Alam ko pong mahirap, ma'am, pero minsan, kahit gaano kahaba ang paghihintay, worth it yan kapag dumating na yung moment na hinihintay mo." Napatingin si Mylene sa kanya. "Minsan naiinggit ako sa mga magulang na kumpletong pamilya. Ako, wala ng asawa, at ngayon, baka mawalan pa ako ng anak." Hindi sinasadyang lumabas kay Marco ang mga salitang matagal na niyang iniingatan sa loob. "Kung magagawa ko lang ang lahat para magising siya, gagawin ko, ma'am, kahit buhay ko pa ang kapalit."
Natigilan si Mylene, tumingin siya kay Marco. Parang tinatantiya kung biro lang yon o totoo. Alam mo bang seryoso ka sa sinabi mo? Tumingin si Marco sa kanya ng diretsyo. Oo ma'am, kung yun ang kailangan para makabalik sa'yo ang anak mo, hindi ako magdadalawang isip. Bahagyang natawa si Mylene, hindi dahil sa katuwaan, kundi dahil sa pagkabigla. Grabe ka naman, alam mo bang kung magagawa mo yan, pakakasalan na kita? Hindi agad nakasagot si Marco. Akala niya'y biro lang iyon, pero may halong seryosong tono sa tinig ni Mylene kahit may kasamang ngiti. Pakakasalan? Tanong niya, bahagyang namula ang mikha. Ngumiti si Mylene at uminom ng kape. Biro lang, pero seryoso ako na kung may mapakapagbalik sa anak ko, walang kapalit na masyadong malaki para doon. Nagpatuloy ang pag-uusap nila sa hardin. Ngunit naiwan sa isip ni Marco ang mga salitang iyon. Alam niyang hindi iyon formal na pangako, ngunit para sa kanya, naging personal na layunin ang makatulong sa paggising ni Sofia. Hindi dahil sa biro ni Mylene, kundi dahil sa paus-puso niyang kagustuhang mailigtas ang bata. Kinagabihan, bumalik si Marco sa kwarto ni Sofia para magbantay. Tahimik siyang naupo sa tabi ng kama at nagsimulang magkwento. Sofia, kanina kasama ko si mami mo sa hardin. Alam mo ba, tinawanan niya ako. Hindi ko madalas marinig na tumawa siya nitong mga nakaraang araw. Baka gusto mo ring marinig iyon kapag gising ka na. Hindi niya alam kung naririnig siya ng bata, pero patuloy lang siya sa pagsasalita. Kinumusta niya ito tungkol sa mga bagay na siguro'y paborito nitong gawin. Pagpunta sa park, pagkain ng ice cream, at paglalaro kasama ang mga kaibigan. Paglabas niya ng kwarto, naabutan siya ni Mylene sa pasilyo. Salamat Marco, hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ginagawa mo. Wala po yun ma'am, sagot ni Marco. Gusto ko lang makatulong. Sa mga sumunod na araw, mas naging bukas si Mylene sa pagkukwento kay Marco tungkol sa buhay nila ni Sofia. Ibinahagi niya ang hirap ng pagiging single parent, ang sakripisyo para mapalaki ang anak, at ang paggawasak ng mundo niya noong nangyari ang aksidente. Nakikinig lang si Marco. Walang komentong walang saysay, at tanging mga simpleng tugon lang ang ibinibigay. Isang gabi, habang nagbabantay silang dalawa, muling bumalik sa usapan ang sinabi ni Marco sa hardin. Marco, ani Mylene habang nakatingin sa bintana ng kwarto, kung sakaling gumising si Sofia dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Pero siguro, baka hindi na biro yung sinabi ko. Napatingin si Marco sa kanya, pero hindi na niya tinanong kung ano ang ibig sabihin yon. Sa halip, tahimik lang siyang ngumiti at bumalik sa pagbabantay. Sa kaloob-looban niya, hindi na mahalaga kung biro man yon o hindi. Ang mahalaga sa kanya ay ang magising si Sofia, makita ulit ang ngiti nito at maramdaman ni Mylene na may natitira pang pag-asa sa mundong matagal nang nagpapahirap sa kanya. At mula sa gabing iyon, naging mas matindi ang determinasyon ni Marco. Hindi na lang basta pagtulong ang ginagawa niya. Isa na itong pangako sa sarili na hinding-hindi niya susukuan anuman ang kahinatnan. Kinabukasan, maagang dumating si Marco sa ospital. Dala ang maliit na bag na puno ng mga gamit, ilang libro, laruan, at maliit na radyo na halatang pinaglumaan na ngunit maayos pa ang kondisyon. Pagpasok niya sa kwarto ni Sofia, naroon na si Mylene. Pagod ang mga mata at tila hindi natulog magdamag. Ma'am, bati ni Marco habang inilalapag ang dala. Naisip ko lang po kagabi, baka makakatulong kung magdadala tayo ng mga bagay na pamilyar kay Sofia. Yung mga maaaring magbalik ng alaala sa kanya kahit nakapikit siya. Napatingin si Mylene sa bag na dala niya. Ano ang laman yan? Binuksan ni Marco ang zipper at inilabas ang mga gamit. May ilang librong pambata, binabasa ko dati sa kapatid ko. May laruan ding teddy bear na paborito ng kapatid ko noong bata pa siya. Tapos itong radyo para patugtugin yung mga kantang baka paborito rin niya. Napaniti si Mylene sa kabila ng pagod. Hindi ko alam kung gagana yan, pero wala namang mawawala kung susubukan. Lumapit si Marco sa kama ni Sofia at maingat na inilagay ang teddy bear sa gilid ng unan nito. Sofia, mahinahon niyang sabi,
may dala akong kaibigan para sa'yo. Alam kong mahilig ka sa stuffed toys, sabi ng mami mo. Nagbukas siya ng libro at sinimulang basahin ang kwento habang si Mylene ay tahimik lang na nakaupo at nakikinig. Sa bawat pahina, binibigyang buhay ni Marco ang boses. Para bang kausap niya talaga si Sofia. Paminsan-minsan, napapatingin si Mylene sa anak, umaasang may makitang senyales ng reaksyon. Pagkatapos magbasa, inilabas ni Marco ang radyo at pinaandar ito. Maingay ang unang tunog, kaya agad niyang inayos ang channel hanggang makahanap ng malinaw na tugtog, isang lumang awit na pangbata. Sofia, pakinggan mo to. Baka maalala mo kung saan mo ito narinig dati. Tahimik silang naghintay. Wala pa ring malinaw na galaw mula sa bata, pero hindi nawalan ng loob si Marco. Ma'am, baka kailangan ulit-ulitin natin araw-araw. Minsan, kailangan lang paulit-ulit para gumana. Tumango si Mylene. Kung gusto mong gawin yan, Marco, tutulungan kita. Baka nga may epekto kung gagawin natin ng tuloy-tuloy. Sa mga sumunod na araw, naging parte na ng routine ni Marco ang paghahanap ng mga bagay na pamilyar kay Sofia. Lumapit siya sa mga nurse at nagtanong kung pwedeng makuha ang mga personal na gamit ng bata bago ang aksidente. Nakuha niya ang ilang litrato ng mag-ina sa beach, isang maliit na kwaderno na may mga doodle at isang MP3 player na puno ng kantang pambata. Isang hapon, habang naglilinis ng luma nilang bodega sa baryo, nakakita si Marco ng isang laruan na halos kasing laki ng bata, isang kabayong yari sa kahoy na paminsan-minsan niyang inaayos para sa mga pamangkin ng kapitbahay. Naalala niyang mahilig daw si Sofia sa mga laruan na pwedeng sakyan. Ayon sa kwento ni Mylene, inayos niya ito buong gabi at kinabukasan ay dinala sa ospital. Pagpasok niya, napatingin ang mga nurse sa kanya. Marco, ano yan? Tanong ng isa. Para kay Sofia, gusto ko lang subukan kung may maaalala siya. Sagot niya, sabay ngiti. Nang makita ni Mylene ang laruang kahoy, napahinto siya. Marco, halos pareho yan sa laruan ni Sofia noong 3 taon siya. Naalala ko, regalo iyon ng tatay niya bago kami maghiwalay. Pero nasira na iyon matagal na. Ngumiti si Marco. Baka makatulong na maalala niya ang masasayang araw. Maingat niyang inilagay ang laruan sa tabi ng kama ng bata. Sa buong araw na iyon, paulit-ulit nilang ipinapakita at pinapahawak sa kamay ni Sofia ang mga laruan. Pinapatugtog ang paborito nitong kanta at binabasahan ng paboritong kwento. Hindi sila tumigil kahit wala pang malinaw na resulta. Para kay Marco, ang mahalaga ay hindi sila sumusuko. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Mylene sa gilid ng kama, nagsalita ang babae. Marco, hindi ko alam kung paano mo nagagawa to. Hindi ka naman obligadong magpagod para sa amin, pero nandito ka pa rin. Ma'am, sagot ni Marco, nung una, gusto ko lang tumulong kasi nakakaawa ang sitwasyon nyo. Pero habang tumatagal, para na ring pamilya ko si Sofia. Ayokong sumuko tayo hanggat may pag-asa pa. Tahimik si Mylene saglit bago tumango. Sana maramdaman niya yon. Sana, kahit nasa ganitong kalagayan siya, alam niya na may mga taong nagmamahal sa kanya. Habang pinagmamasdan nila ang batang payapang natutulog, pareho nilang alam na hindi nila hawak ang kapalaran. Ngunit sa puso nila, matatag ang paniniwala na kahit gaano kahirap, may mga himalang nangyayari, lalo na kapag may kasamang tiyaga, malasakit at pananalig. At sa gabing iyon, bago tuluyang umalis si Marco, lumapit siya kay Sofia at muling bumulong. Hintayin ka namin. Huwag kang susuko. Mataas na ang araw nang muling bumalik si Marco sa ospital. Dala-dala niya ang isang supot na may lamang maliit na music box na kanyang inayos kagabi. Isa itong lumang music box na natagpuan niya sa isang lumang tindahan sa bayan. May kahoy na kahon na makintab pa at may maliit na balerina na umiikot habang tumutugtog ng isang malumanay na himig. Naisip niya na baka magustuhan ni Sofia ang tunog nito, lalo na't sinabi ni Mylene na mahilig sa mga munting bagay ang anak.
Pagpasok niya sa silid, naroon si Mylene na nakaupo sa tabi ng kama ng anak, may hawak na maliit na libro. "Magandang umaga, ma'am." Bati ni Marco. Nag-angat ng tingin si Mylene at napangiti. "Magandang umaga, Marco. Ano na naman ang dala mo ngayon?" Inilapag niya ang music box sa mesa. "Naalala ko po kasi, sabi ninyo mahilig si Sofia sa mga bagay na may musika. Pinagawa ko to kagabi. Bata sakaling makapagbalik ng kahit kaunting alaala sa kanya." Kinuha ni Mylene ang music box at marahang binuksan. Pag-ikot niya sa maliit na key sa gilid, nagsimulang umikot ang balerina at tumugtog ang musika. Napatingin silang dalawa kay Sofia, umaasang magbubukas ito ng kahit anong reaksyon. "Ang ganda, Marco," mahinang sabi ni Mylene, nakatitig sa anak. "Parang kanta na maririnig mo lang sa panaginip." Umupo si Marco sa kabilang gilid ng kama. "Ma'am, naisip ko rin po, baka makatulong kung kakausapin natin siya tungkol sa mga bagay na mahalaga sa kanya noon. Yung mga lugar na gusto niyang puntahan, mga taong malapit sa kanya. Para bang binabalik natin siya sa mga alaala niya?" Tumango si Mylene. "Ginagawa ko na yan minsan. Pero siguro kung may iba pang boses, mas maganda." Kaya nagsimula silang magkwento, si Mylene, tungkol sa unang beses nilang mag-ina na pumunta sa tabing dagat. Kung paano tumakbo si Sofia sa buhanginan at humabol sa mga alon. Si Marco naman ay nag-imbento ng kwento tungkol sa isang batang babae na may matapang na puso, na kahit mahina ang katawan, ay nakahanap ng paraan para maging bayani sa kanilang baryo. Habang nagkukwento si Marco, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Sofia. "Sofia, alam mo ba? Sa kwento, yung batang babae ay hindi sumuko kahit na mahirap ang laban niya. Tulad mo, naghihintay lahat sa kanya na bumangon para muling makita ang kanyang ngiti." Napansin ni Mylene na medyo humigpit ang kapit ng daliri ng anak sa kamay ni Marco. Ngunit hindi siya agad nagsalita. Baka guni-guni lang, pero ramdam niyang may kakaibang nangyari. Pagkatapos magkwento, inilabas ni Marco ang isang maliit na stuffed toy mula sa kanyang bag. Isang kulay abong kuneho na may pulang laso sa leeg. "Ito po ay galing sa kapatid ko. Sabi niya, baka raw gusto ni Sofia ng bagong kaibigan habang natutulog siya." Ngumiti si Mylene at inilagay ang laruan sa tabi ng music box. "Salamat, Marco. Alam mo, hindi ko alam kung gagana ang lahat ng ito, pero nagpapasalamat ako na ginagawa niyo ito para sa amin." "Walang anuman po, ma'am," kugon ni Marco. "Kung sakaling magising siya, gusto ko lang na maramdaman niya na marami siyang nag-aalala at nagmamahal sa kanya kahit hindi niya sila kilala." Sa mga sumunod na araw, ginawa na nilang bahagi ng routine ang storytelling at pagpaparinig ng musika kay Sofia. Pinili ni Marco ang mga kwento na may magaan at masayang tema upang kung marinig man ng bata, maramdaman nito ang kaligayahan sa bawat salita. Si Mylene naman ay nagdadala ng mga lumang litrato at ipinapakita sa anak habang kinakausap ito. Isang gabi, habang binabasa ni Marco ang isang kwento tungkol sa isang batang magbubukid na nakahanap ng mahiwagang hardin, napansin nilang tila bahagyang gumalaw ang labi ni Sofia. Pareho silang napatingin sa isa't isa, halos pigilan ang paghinga. "Marco, nakita mo yon?" Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Mylene. "Oo, ma'am. Parang nagsalita siya," sagot ni Marco, nanlalaki ang mga mata. Ngunit matapos ang ilang segundo, bumalik muli sa katahimikan ang bata. Bagaman walang kasiguraduhan kung iyon ay sinyales ng paggising o isang kusang reflex, hindi nawalan ng pag-asa si Mylene. Baka ito na ang simula, kailangan lang nating magpatuloy. Sa pag-alis ni Marco ng gabing iyon, tumingin siya kay Mylene at seryosong sinabi, "Ma'am, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Hindi natin alam kung kailan, pero darating ang araw na magigising siya." "Hindi ako susuko, Marco," tugon ni Mylene. "Hindi na, lalo na ngayon." At mula sa gabing iyon, mas naging matatag ang kanilang paniniwala na bawat kwento, bawat hinig at bawat munting bagay na ibinabahagi nila kay Sofia ay isang hakbang palapit sa araw na magbubukas muli ang mga mata ng bata. Maalinsangan ang gabing iyon sa lungsod. Sa loob ng kwarto ni Sofia,
Tanging malamig na hangin mula sa aircon at mahinang tunog ng makina ang gumuguhit sa katahimikan. Nasa tabi ng kama si Mylene, nakasandal sa upuan. Hawak-hawak ang maliit na music box na dala ni Marco noong nakaraang linggo. Kahit pagod at inaantok, patuloy pa rin siyang nagsasalita sa anak na para bang naririnig siya nito. "Anak, bukas dadalhin ka ni Marco ng bagong libro." Sabi niya maganda raw ang kwento tungkol sa isang batang prinsesa na matapang. Mahina niyang bulong habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Gusto ko paggising mo, ikaw na ang magbasa sa akin." Pasado 10:00 nang dumating si Marco, bit-bit ang isang lumang libro na inayos pa niya para maging buo ulit ang mga pahina. "Ma'am, pasensya na kung gabi na ako nakapunta. May inayos ng akong motor sa baryo bago umalis," sabi niya habang inilalapag ang dala. Ngumiti si Mylene. "Tamang-tama, gising pa ako. Gusto mo bang ikaw ang magbasa ngayong gabi?" Umupo si Marco sa tabi ng kama, kinuha ang libro at binuksan sa unang pahina. "Sige po, para kay Sofia ito." Sinimulan niyang basahin ng mabagal, binibigyang buhay ang bawat tauhan sa kwento. Habang nagsasalita siya, marahang tinutugtog ni Mylene ang music box. Inapagsabay ang musika at ang naririnig na kwento. Lumipas ang halos kalahating oras ng pagbabasang yon. Tahimik pa rin si Sofia, ngunit napansin ni Marco na parang mas malalim ang paghinga nito at paminsan-minsan ay kumikibot ang mga daliri. "Ma'am, tingnan niyo yung kamay niya," bulong ni Marco. Tumingin si Mylene at nanlaki ang mata. Parang gumagalaw. Hinawakan niya ang kamay ng anak at doon nila naramdaman ang bahagyang pagpisil. Mahina pero malinaw. "Sofia, anak, naririnig mo ba si Mommy?" Mabilis na tanong ni Mylene. Nanginginig ang boses. Para bang tugon. Kumurap si Sofia. Mabagal ngunit malinaw. Agad na tumayo si Mylene at pinindot ang baton para tawagin ang mga nurse. "Nurse! Nurse! Gumagalaw ang anak ko!" Mabilis na pumasok ang 2 nurse at isang doktor. Dala ang mga gamit pang suri. "Mrs. Villarosa, pakikalma po muna. Hahayaan nating suriin siya," sabi ng doktor habang tinitingnan ang mga vital signs ni Sofia. Nakatayo si Marco sa gilid. Nakamasid sa lahat ng nangyayari, hawak pa rin ang librong hindi niya natapos basahin. Ramdam niya ang kaba at saya na sabay na umaagos sa kanya. "Dok, ano po?" tanong ni Mylene. Halos hindi makahinga sa pag-aalala. May malinaw pong senyales ng paggising. Kumurap siya at gumalaw ang kamay. Maaaring tumutugon siya sa auditory at emotional stimuli. Pero kailangan pa nating obserbahan kung magtutuloy-tuloy, aliwanag ng doktor. Napahawak si Mylene sa bibig niya, halos maiyak. "Narinig mo yon, Marco? Tinutugon niya tayo. Tinutugon niya yung mga kwento mo." Hindi agad nakasagot si Marco. Tanging ngiti lang ang naibigay niya, sabay sabing, Siguro malapit na talaga siyang magising." Matapos umalis ng doktor at mga nurse, nanatili silang dalawa sa tabi ni Sofia. "Anak, Mami to. Tulog ka na ulit kung gusto mo. Pero sana bukas pagmulat mo, makita mo ulit ako." Malumanay na sabi ni Mylene. Bumaling siya kay Marco. "Alam mo, kung hindi ka dumating ngayong gabi at binasa yung libro, baka hindi ko makita tong maliit na himalang to." Umiling si Marco. "Ma'am, baka matagal pa po talagang plano ng Diyos na magising siya. Siguro ginawa lang niya akong instrumento." Tahimik silang nagpatuloy sa pagbabantay, pero ramdam ang kakaibang pag-asa sa hangin. Hindi na ito tulad ng mga nakaraang araw na puno ng pangamba. Ngayon, may liwanag na sa dulo ng kanilang pinagdadaanan. Bago umalis si Marco, lumapit siya sa bata at mahina niyang sinabi, "Sofia, babalik ako bukas. May kwento pa tayong hindi natatapos. Hindi mo pwedeng bitawan ang kwento hanggat hindi natin natatapos, ha?" Sa pag-uwi ni Marco ng gabing iyon, dala niya ang kakaibang saya. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Mylene at makita si Sofia, ramdam niya na posibleng mangyari ang himalang matagal na nilang hinihintay. At sa puso niya, mas tumibay ang pangakong hindi niya iiwan ang mag-ina anuman ang mangyari. Kinabukasan, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw,
gising na si Mylene. Buong gabi siyang halos hindi nakatulog dahil sa pangyayaring nasaksihan kagabi. Ang pagpisil ni Sofia sa kamay ni Marco at ang pagkurap ng mga mata nito. Parang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang eksenang iyon. At sa bawat pag-alala ay sumisibol ang bagong pag-asa. Bumisita ang doktor para mag-update. Mrs. Villarosa, base sa aming obserbasyong kagabi at ngayong umaga, may malinaw na senyales ng partial consciousness si Sofia. Hindi pa siya tuluyang gising. Ngunit tumutugon siya sa stimuli. Ito ay magandang indikasyon. Napatingin si Mylene kay Marco na nakatayo sa gilid ng kama. Pareho silang napangiti, alam nilang isang hakbang na iyon patungo sa paggising ng bata. Salamat, Dok. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang saya ko ngayon. Sagot ni Mylene. Halos mabasag ang pinig sa emosyon. Paglabas ng doktor, naiwan silang dalawa sa silid. Tahimik muna si Mylene bago nagsalita. Marco, naalala mo yung biro ko noon sa hardin? Napakakasalang kita kapag nailigtas mo ang anak ko? Bahagyang natawa si Marco. Opo, ma'am. Pero alam ko namang biro lang yon. Umiling si Mylene. Seryoso ang ekspresyon. Baka nga noon biro lang. Pero ngayon naiisip ko. Baka hindi ko dapat basta-basta pinagsasabi yon kung hindi ko rin pala kayang tanindigan. Marco, napakalaki ng utang na loob ko sa iyo. Sa lahat ng dumaan sa buhay ko nitong mga nakaraang taon, ikaw lang ang hindi sumuko sa amin ng anak ko. Wala kang hinihinging kapalit. Wala kang iniisip na gantimpala. Napayuko si Marco, bahagyang nahiya sa mga papuri. Ma'am, ginagawa ko lang po to kasi mahalaga na sa akin si Sofia. At kayo. Natigilan si Mylene. Pila hindi inasahan ang huling salitang binitiwan nito. Ako? Tanong niya. May bahagyang pagtataka sa tono. Tumango si Marco, diretso ang tingin sa kanya. Opo, sa simula gusto ko lang talagang makatulong kasi nakikita ko ang hirap niyo. Pero habang tumatagal, parang gusto ko na ring maging parte ng buhay niyo. Hindi ko lang ito ginagawa dahil sa kondisyon ni Sofia. Ginagawa ko ito kasi kayo mismo ay mahalaga na rin sa akin. Ilang segundo silang parehong tahimik. Ramdam nila ang bigat ng bawat salitang binitiwan. Hindi iyon tipikal na usapan ng isang mayamang babae at isang simpleng mekaniko. Pero sa sandaling iyon, walang pagitan sa estado o yaman. Dalawang taong pinagdikit ng parehong layunin at emosyon. Mabigat ang sinasabi mo, Marco. Mahina ngunit tapat na sabi ni Mylene. Pero sa ngayon, ayokong mag-isip ng tungkol sa sarili ko. Ang mahalaga muna, si Sofia. Pero gusto kong malaman mo na simula ngayon, hindi ko ituturing na basta lang kaibigan ang tingin ko sa'yo. Ikaw ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Bahagyang ngumiti si Marco. Halatang tinatago ang kilig at saya sa puso niya. Salamat, ma'am. Pero kahit hindi niyo ako ituring na espesyal, hindi magbabago yung gagawin ko para sa inyo. Sa sumunod na mga araw, lalo pang dumami ang oras na magkasama silang dalawa sa pagbabantay. Madalas, sila ang magkasalo sa pagbibigay ng stimuli kay Sofia. Magkasabay silang nagkukwento, nagpaparinig ng musika at nagpapakita ng mga paboritong laruan ng bata. Isang hapon, habang nagkakape sila sa maliit na kafeterya ng ospital, may lumapit na kakilala ni Mylene mula sa Maynila. Isang babaeng nakadamit ng mamahaling gown at may dalang maliit na bag na halatang imported. Mylene, matagal na tayong hindi nagkikita. Narinig kong nandito ka sa probinsya. At sino naman itong kasama mo? Bahagyang ngumiti si Mylene. Kaibigan ko si Marco. Siya ang tumutulong sa akin magbantay kay Sofia. Napataas ang kilay ng babae. Kaibigan? Mukhang iba ang relasyon niyo ah. Hindi mo naman ako sanay makita kasama ang mga simpleng tao. Bago pa makasagot si Marco, tumingin si Mylene sa babae at malamig ngunit matatag na sabi, kung siya man ay simple para sa paningin mo, sa akin, isa siyang taong mas may halaga kaysa sa karamihan ng kakilala ko. Wala sa damit o pera ang sukatan ng halaga ng tao. Siya ang tumulong sa akin sa panahong halos wala na akong lakas para lumaban. Nagulat ang kakilala niya at hindi na nakasagot, kaya nagpaalam na lang ito at umalis. Pagkaalis nito, bahagyang natawa si Marco. Ma'am, hindi niyo kailangang ipagtanggol ako.
Hindi, Marco. Kailangan? Kasi kung merong dapat makaalam kung sino ka talaga, ako yon. At hindi ko hahayaang maliitin ka ng iba. Sagot ni Mylene, seryoso ang tono. Sa gabing iyon, habang magkasama silang nagbabantay kay Sofia, ramdam ni Marco na iba na ang tingin sa kanya ni Mylene. Hindi na siya basta tumutulong lang, naging kaagapay na siya, kasangga sa laban para sa buhay ng bata. At sa kanyang puso, mas tumitibay ang paninindigan na kahit anong mangyari, mananatili siyang nasa tabi ng mag-ina, hindi lang dahil sa pangako, kundi dahil mahalaga na sa kanya ang pamilya na iyon. Isang pamilyang hindi niya inaasahan, ngunit kusang dumating sa buhay niya. Makalipas ang ilang araw, kumalat na sa social circle ni Mylene sa Maynila ang balita tungkol sa isang lalaking mekaniko na laging nasa ospital, kasama niya sa pagbabantay sa anak. Nagsimula itong sa isang litrato na kuha ng kakilala niyang dumalaw at mula roon ay umabot sa mga kaibigan at dati niyang mga business partners. Isang umaga, habang nagpapahinga sa lounge ng ospital, tumunog ang cellphone ni Mylene. Tumawag ang isa niyang matagal ng kaibigan, si Clarice. "Mylene, ano ba yang nababalitaan ko? May kasama ka raw na mekaniko sa ospital? Totoo ba yan?" Napabuntong hininga si Mylene. "Oo, Clarice. Kaibigan ko siya. Siya ang tumutulong sa akin sa pagbabantay kay Sofia." "Nako, Mylene," sagot ni Clarice. Halatang nag-aalala, ngunit may halong panghuhusga. "Alam mo, hindi sa pangmamata, pero baka isipin ng iba na ginagamit ka lang ng taong yan. Kilala ka bilang matatag na babae na may mataas na posisyon sa negosyo. Baka masira ang reputasyon mo." Tumingin si Mylene sa gilid kung nasaan si Marco, nakaupo sa malayo at binabasa ang isang lumang libro para mamaya kay Sofia. "Clarice, hindi mo siya kilala at hindi ako nag-aalala sa reputasyon ko. Ang mahalaga sa akin ngayon, buhay ng anak ko, hindi opinyon ng ibang tao." Tahimik si Clarice sa kabilang linya bago nagpaalam, ngunit ramdam ni Mylene ang hindi pagsang-ayon nito. Kinagabihan, dumating sa ospital ang dalawang dating business associates ni Mylene. Pormal ang bihis ng mga ito at halatang nag-imbestiga tungkol sa sitwasyon. "Mylene, alam namin ang pinagdadaanan mo, pero baka mas mabuti kung mga profesional na nurse o therapist ang tutok kay Sofia, hindi ibang tao." Sabi ng isa, sabay tingin kay Marco na kakapasok lang, dala ang paboritong stuffed toy ni Sofia. Matatag ang tinig ni Mylene nang sumagot, "Pasensya na, pero wala kayong karapatan na diktahan ako kung sino ang dapat kasama ko rito. Si Marco ang naging sandigan ko sa panahong walang ibang nandito para sa akin. Kung may problema kayo sa kanya, may problema rin kayo sa akin." Napatingin si Marco, bahagyang nagulat sa narinig, ngunit pinili niyang wag magsalita. Alam niyang si Mylene ang marunong humarap sa ganitong klase ng tao. Pag-alis ng mga bisita, lumapit siya kay Mylene. "Ma'am, alam kong hindi madali kapag may mga nagsasalita laban sa akin. Baka mas mabuting umiwas na lang ako para hindi ka maapektuhan." Umiling si Mylene. "Marco, kung iiwas ka, ibig sabihin tama sila. Hindi ako natatakot sa iniisip nila. Ang tanging iniisip ko ay kung paano natin mapapabuti ang kalagayan ni Sofia." Sa sumunod na linggo, patuloy ang kanilang routine sa pagbibigay ng stimuli sa bata. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ramdam ni Mylene ang pressure mula sa labas. Mga text message, tawag, at minsan ay balitang ipinapadala sa kanya na may halong paninira kay Marco. Isang gabi, habang nagbabantay sila, tinanong ni Marco, "Ma'am, bakit hindi ka nagagalit sa kanila? Ang dami na nilang sinasabi." Tumingin si Mylene sa kanya. "Kasi, Marco, mas kilala kita kaysa sa lahat ng iyon. Alam ko ang mga sakripisyong ginawa mo, kung paano mo hinahatid ako kahit malayo, kung paano ka dumadaan sa hirap para lang makapunta dito. Hindi nila alam ang mga iyon, kaya wala silang karapatan na husgahan ka." Hindi nakasagot si Marco. Tanging pagngiti na lang ang naisagot niya, ngunit sa loob-loob niya, dama niya ang lalim ng tiwala ni Mylene sa kanya. Pagkatapos ng kanilang shift sa pagbabantay, lumabas silang magkasabay para magkape sa labas ng ospital. Habang nakaupo sa isang maliit na mesa sa tabi ng kalsada,
Sinabi ni Mylene, "Marco, alam kong hindi ito madali para sa'yo, pero gusto kong malaman mo na pinipili kitang maging bahagi ng laban ko. Hindi dahil kailangan kita para sa trabaho, kundi dahil alam kong may malasakit ka sa amin ng anak ko." Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naramdaman ni Marco na hindi na lang siya basta-bastang tumutulong. Isa na siyang mahalagang bahagi ng buhay ni Mylene at ni Sofia, kahit pa maraming tutol. At sa puso ni Mylene, buo na ang pasya. Anumang pagsubok sa labas, mananatili si Marco sa tabi nila dahil iyon ang tama. Makalipas ang ilang linggo ng walang sawang pagbabantay, napansin ng mga doktor na mas lumalalim ang antas ng paggising ni Sofia. Nakapatugon na ito sa simpleng utos tulad ng pagpisil sa daliri o pagbukas ng mata ng mas matagal. Isang umaga, matapos ang pagsusuri, kinausap si Mylene ng doktor. "Mrs. Villarosa, maganda ang progreso ng anak ninyo. Maaari na natin siyang dalhin sa isang mas maaliwalas na kapaligiran para sa kanyang therapy." Minsan, malaking tulong ang pagbabago ng lugar. Agad na naisip ni Mylene ang baryo ni Marco. Naalala niya ang mga kwento nito tungkol sa tahimik na ilog, malawak na bukirin at masariwang hangin. Pagbalik niya sa kwarto, ikinuwento niya ito kay Marco. Sabi ng doktor, baka makatulong kung madadala si Sofia sa ibang lugar para sa pagpapagaling niya. Naisip ko, baka pwede natin siyang dalhin sa inyo, sa baryo. Bahagyang napangiti si Marco. "Ma'am, malaking karangalan po kung doon ninyo gustong dalhin si Sofia. Doon, walang masyadong ingay, walang polusyon. Makakapagpahinga siya ng maayos." Kinausap ni Mylene ang kanyang staff para ayusin ang transportasyon at mga gamit. Pagdating ng araw ng pag-alis, nakahiga si Sofia sa isang espesyal na kama sa loob ng van. May kasamang nurse at therapist. Si Mylene ay nasa tabi ng anak, hawak ang kamay nito, habang si Marco ay nasa unahan, nakabantay sa biyahe. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin at amoy ng bagong aning palay. Lumabas si Marco at tinulungan si Mylene sa pagbaba ng anak. "Ma'am, ito na po ang bahay namin," sabi niya habang itinuro ang simpleng bahay na may bakuran at puno ng mangga sa harap. Lumabas si Aling Nena, bitbit ang isang bandehado ng nilagang mais. "Naku, anak, siya na ba si Sofia? Ang ganda-ganda pala niya. Pasok po kayo, pasok." Maingat nilang ipinasok si Sofia sa loob at inilagay sa kama sa isang kwartong inayos para sa kanya. May kurtinang bulaklakin, malinis na kumot at maliit na lamesa sa gilid na may bulaklak mula sa bakuran. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa beranda, napansin ni Mylene ang kapayapaan ng paligid. "Marco, ngayon ko lang ulit naramdaman to. Yung ganitong katahimikan. Sa Maynila laging may ingay, laging may stress. Dito, parang humihinga ulit ako ng maluwag." Mumiti si Marco. "Ma'am, dito po ako lumaki. Wala mang marangyang buhay, pero may sapat na saya para mabuhay ng payapa." Kinabukasan, nagsimula ang simpleng therapy ni Sofia. Sa umaga, dinadala siya ni Marco sa ilalim ng puno ng mangga para magbasa ng kwento. Pinapakinggan nito ang awit ng mga ibon at ang agos ng hangin. Sa hapon, inilalabas siya sa bakuran para makakitang ibang tao, mga bata sa baryo na palaging masayang kumakaway sa kanya. Isang araw, habang binabasa ni Marco ang isa sa mga lumang paborito ni Sofia, bahagyang gumalaw ang labi ng bata na parang sumusubok magsalita. "Ma'am, nakita mo?" tanong ni Marco, mabilis na tumingin kay Mylene. "Oo, Sofia, anak, gusto mo bang magsalita?" tanong ni Mylene, halos nanginginig ang tinig. Hindi pa man malinaw ang lumabas na tunog, malinaw sa kanila na unti-unti nang bumabalik ang kakayahan ng bata. Mabilis na kumalat ang balita sa baryo. Maraming kapitbahay ang nag-aalok ng tulong. May nagdadala ng prutas, may nag-aayos ng bakuran, at may nagdadala ng sariwang gatas. "Marco, ang swerte ninyo at nandito siya," sabi ng isang matandang kapitbahay.
Magandang hangin at pagmamahal, yan ang gamot na hindi nabibili. Isang gabi, habang naglalagay si Mylene ng kumot kay Sofia, tinapik siya ni Marco. "Ma'am, salamat po sa pagtitiwala na dalhin siya rito. Hindi ko akalain na magiging ganito kaganda ang epekto sa kanya." Tumingin si Mylene sa kanya at ngumiti. "Marco, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman na may ganitong lugar na pwedeng magbigay ng ginhawa sa amin. Baka nga ito na ang isa sa pinakamahalagang desisyon na ginawa ko." Sa mga sumunod na linggo, unti-unting lumakas si Sofia. Natututo siyang umupo ng mas matagal, tumatawa sa mga simpleng biro ni Marco, at minsan ay nakakatulog sa ilalim ng lilim ng puno habang pinapakinggan ang musika mula sa music box na minsan nang naging simula ng kanyang paggising. At sa puso ni Mylene, lalong tumibay ang paniniwala na hindi aksidente ang pagkikita nila ni Marco. Ito ay bahagi ng mas malaking plano. Isang plano na unti-unting binubuo hindi lang ang kalusugan ng anak niya, kundi pati ang direksyon ng kanilang mga buhay. Maganda ang naging pag-usad ng kalagayan ni Sofia sa loob ng ilang linggo sa baryo. Lalo itong lumafas at kahit hindi pa lubusang nakakapagsalita, malinaw na napapatugon na siya sa mga simpleng tanong. Ngunit isang hapon, habang abala si Mylene sa kusina kasama si Aling Nena, isang di inaasahang bisita ang dumating. Isang lalaking matangkad, nakabarong at may dalang mamahaling kotse. Agad itong nakilala ni Mylene. Ramon, mahina niyang sambit. Siya ang ama ni Sofia, dating asawa ni Mylene, na matagal nang wala sa kanilang buhay mula nang maghiwalay sila. Ilang taon na ang nakalilipas. Lumapit si Ramon, bakas sa mukha ang pagtataka at bahagyang pag-aalala. "Mylene, nabalitaan ko ang nangyari kay Sofia. Dumiretso ako dito para makita siya. Wala kang sinabi sa akin." Bahagyang tumaas ang tono ng boses ni Mylene. "Matagal ka nang wala, Ramon. Wala akong obligasyong tawagan ka, lalo na't iniwan mo kami noong pinakakailangan ka namin." Nagpakababa si Ramon, ngunit halata ang determinasyon. "Gusto kong makita ang anak ko, at gusto ko siyang alagaan. May karapatan ako bilang ama." Bago pa makasagot si Mylene, lumabas mula sa likuran si Marco. May dalang basket ng mangga para kay Sofia. Napatingin si Ramon sa kanya mula ulo hanggang paa. "At ikaw, sino ka? Bakit nasa paligid ka ng anak ko?" Matatag na sagot ni Marco, "Kaibigan ako ni Mylene at tinutulungan ko siya sa paggaling ni Sofia. Matagal na akong nandito mula pa noong nasa ospital siya." Ngumiti si Ramon ng may halong pangungutya. "Kaibigan lang ba talaga? Hindi ko alam kung anong pakay mo, pero hindi kita kilala at hindi ko basta-basta ipagkakatiwala ang anak ko sa isang estranghero." Bago pa makasagot si Marco, humakbang si Mylene palapit kay Ramon. "Hindi mo siya kilala dahil wala ka rito sa mga panahong kailangan ka ni Sofia. Si Marco ang tumulong sa amin nang walang hinihinging kapalit. Siya ang nasa tabi namin habang ikaw ni hindi man lang tumawag." Nagkaroon ng tensyon sa paligid. Halos magkatitigan si Ramon at Marco ng matagal. "Mylene," ani Ramon, "hindi ko ito sinasabi para mag-away tayo, pero gusto kong makuha ang kustodya ng anak ko. Kaya ko siyang pagalingin at mabigyan ng lahat ng kailangan niya sa Maynila." Mariin ang boses ni Mylene. "Kung kailangang magdesisyon si Sofia, ako ang susunod sa gusto niya. Pero hindi mo basta-basta pwedeng kunin siya ngayon. Hindi pa siya handa sa ganung pagbabago." Kinagabihan, nag-usap si Marco at Mylene sa veranda habang nakatingin sa madilim na bukirin. "Ma'am, maingat na," sabi ni Marco. "Alam kong mahirap ang sitwasyong ito. Pero kung sakaling gugustuhin ni Sofia na makita ang ama niya, handa akong magbitiw sa tabi ninyo kung iyon ang makakabuti sa kanya." Umiling si Mylene. "Marco, hindi lang ito tungkol sa pagiging ama o ina. Ang pinag-uusapan natin ay kung sino ang talagang nandito para sa kanya. Sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang nandito." Sa mga sumunod na araw, dumadalaw si Ramon at sinusubukang makuha ang loob ng anak. Dinadala niya ito ng mamahaling laruan, imported na tsokolate at kwento ng magagarang lugar sa Maynila. Ngunit sa tuwing pupunta siya, palaging hinahanap ni Sofia si Marco.
para sa kanyang kwento at musika mula sa music box. Isang araw, habang naglalaro si Sofia sa bakuran kasama si Marco, lumapit si Ramon at inalok ang bata ng isang stuffed toy. "Sofia, gusto mo bang sumama sa akin sa Maynila? Maraming lugar na pwedeng puntahan doon." Tahimik lang ang bata bago dahan-dahang umiling at humawak sa braso ni Marco. "Dito muna ako," mahina niyang sabi. Hindi nakapagsalita agad si Ramon. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabigla at bahagyang lungkot. Lumapit si Mylene at mahinang sinabi, "Ramon, hindi mo pwedeng madaliin ang relasyon niyo. Kailangan mo munang makuha ang tiwala niya. At kung iyon ay ibig sabihin na manatili siya rito kasama kami, sana igalang mo iyon." Umalis si Ramon ang gabing iyon. Walang katiyakan kung babalik pa agad. Ngunit sa puso ni Marco, ramdam niyang lalaban si Mylene para manatili ang anak sa piling ng mga taong tunay na nag-alaga at nagmahal dito. Hindi lamang sa pangalan, kundi sa gawa. Makalipas ang ilang araw mula sa tensyon sa pagitan ni Ramon at Marco, muling bumalik si Ramon sa baryo. Hindi siya dumating dala ang kumpiyansa at yabang na ipinakita niya noong una, kundi mas tahimik, parang nag-iisip. Nagpaalam siya kay Mylene na nais niyang makausap silang dalawa, si Mylene at si Marco, sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran. "Hindi ako pumunta rito para makipagtalo," bungad ni Ramon habang nakatingin sa lupa. "Gusto ko lang linawin na hindi ko balak agawin si Sofia kung hindi siya handa. Nais ko lang maging parte ng buhay niya kahit paunti-unti." Tumingin si Mylene sa kanya, mahinahon ngunit matatag. "Kung iyon ang layunin mo, Ramon, wala akong tutol. Pero malinaw sa iyo na si Marco ang nandito mula simula. Siya ang tumulong sa amin na umabot sa ganito ang kondisyon ni Sofia. Ayokong mawala iyon." Tahimik si Ramon at tumingin kay Marco. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi ko rin alam kung ano ang relasyon ninyong dalawa ni Mylene, pero malinaw sa akin na mahalaga ka sa kanila." Marco, bagamat medyo naiilang, ay tapat na sumagot. "Wala akong hinihinging kapalit sa lahat ng ginawa ko. Ang mahalaga sa akin, magpatuloy sa paggaling si Sofia. Kung gusto mo talagang maging bahagi ng buhay niya, walang problema sa akin iyon." Kinagabihan, matapos umalis si Ramon, nag-usap sina Mylene at Marco habang pinapatulog si Sofia. "Marco," mahina ang boses ni Mylene, "ilang buwan na tayong magkasama sa laban na to. Sa lahat ng pinagdaanan natin, napatunayan mong hindi ka basta-basta susuko. Siguro, panahon na para sabihin ko sa iyo na handa akong tuparin ang sinabi ko noon." Napatingin si Marco, bahagyang nagulat. "Yung biro mo noon, napakakasalan mo ako?" Tumango si Mylene. "Oo, pero hindi na yun biro ngayon. Hindi dahil sa utang na loob lang, kundi dahil nakilala kita. Alam kong mapagkakatiwalaan kita, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa anak ko." Sandaling natahimik si Marco. Parang pinoproseso ang narinig. "Ma'am, Mylene, hindi ko alam kung paano sasagutin yan agad. Mahal kita, pero gusto kong siguruhin na handa ka at hindi mo lang ito ginagawa dahil sa mga nangyari." Ngumiti si Mylene. "Kaya nga ako sinasabi ito sa iyo ngayon, hindi para madaliin. Gusto kong pareho tayong handa at gusto kong maging malinaw na mahalaga ka sa akin, Marco. Pero kung mas komportable ka na maghintay, handa rin akong maghintay." Dumaan ang mga linggo na naging mas magaan ang lahat. Unti-unti, natutong magsalita si Sofia ng mas malinaw. Unang mga simpleng salita tulad ng mama at kuya Marco. Sa tuwing naririnig ito ni Marco, hindi niya mapigilan ang ngiti. Para sa kanya, iyon na ang pinakamagandang gantimpala sa lahat ng sakripisyo. Isang hapon, habang nakaupo sila sa gilid ng ilog, nagdala si Marco ng maliit na kahon. "Mylene," sabi niya, mahina ngunit malinaw, "hindi ko alam kung ito na ang tamang oras, pero gusto kong malaman mo na kapag dumating na ang araw na pareho tayong handa, ito ang ibibigay ko sa iyo." Binuksan niya ang kahon at ipinakita ang isang simpleng singsing na pilak. Natahimik si Mylene, tinitigan ang singsing. "Marco, hindi mo kailangang gawin to ngayon." "Alam ko," sagot niya, "pero gusto kong makita mo ito para maalala mo na kahit anong mangyari, handa akong tumupad sa pangako ko."
Hindi lang dahil sa sinabi mo noon, kundi dahil mahal kita. Ngumiti si Mylene, bakas ang damdamin sa kanyang muka. Kung ganon, maghihintay ako hanggang sa pareho nating maramdaman na iyon na ang oras. Sa ngayon, ang mahalaga ay magkasama tayo sa pag-aalaga kay Sofia. At sa ilalim ng maaliwalas na langit ng baryo, nagpatuloy silang mag-usap. Hindi bilang isang mayamang babae at isang simpleng mekaniko, kundi bilang dalawang taong pinaglapit ng tadhana at pinag-isa ng laban para sa isang batang mahalaga sa kanilang dalawa. Pagbalik nila mula sa ilog kinagabihan, napansin ni Mylene na matagal nang nakapingin si Marco sa lumang bahagi ng kanilang bakuran kung saan dati ay may maliit na kubo na gamit bilang imbakan. "Marco, bakit parang ang lalim ng iniisip mo?" tanong niya habang inaayos ang kumot ni Sofia. "Iniisip ko lang po kung magkakaroon ako ng sariling talyer dito sa baryo," sagot ni Marco. Mahina pero puno ng pag-asa ang tono. "Matagal ko ng pangarap yun, ma'am. Pero syempre, kailangan ng puhunan at hindi ko alam kung kailan ko magagawa." Napangiti si Mylene at marahang tumango. "Kung seryoso ka, Marco, tutulungan kiting magsimula. Hindi ito utang na loob o regalo. Isipin mo na lang na business partnership natin ito." Nagulat si Marco. "Ma'am, hindi ko po kayang tumanggap ng ganun kalaking tulong." "Marco," putol ni Mylene, "matagal ko nang nakikita ang sipag at dedikasyon mo. Hindi ako mag-aalok kung hindi ko nakikitang may potensyal. Isipin mo, makakatulong ka sa mas maraming tao sa baryo at mas mapapalapit ka pa sa pamilya mo." Hindi agad napasagot si Marco. Kitang-kita ang pagsusumikap niyang tanggapin ang ideya, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. "Kung ganun, ma'am, papayag ako. Pero gusto ko, ako mismo ang magpapatakbo at babalik ko sa iyo ang lahat ng puhunan." Kinabukasan, sinimulan na nilang ayusin ang plano. Pinag-usapan nila ang lokasyon. Napili nila ang lumang lote malapit sa kalsada, kung saan madalas dumaan ang mga sasakyang galing bayan. Si Marco ang bahala sa disenyo at gamit, habang si Mylene naman ang tutulong sa legal na aspeto at kapital. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Marco sa pagbili ng mga kasangkapan at pag-aayos ng lugar. Kasama niya ang ilan sa mga kabataang lalaki sa baryo na dati niyang tinuturuan mag-ayos ng motor. "Kapag natapos to, dito na tayo magtutulungan para may kita tayo lahat," sabi niya habang pinapakita sa kanila ang bagong hydraulic jack na binili mula sa lungsod. Habang abala siya, dumadalaw naman si Mylene para magdala ng pagkain at makita ang progreso. Minsan, kasama niya si Sofia na ngayon ay nakakalakad na ng may kaunting gabay. "Mama, dito na magtatrabaho si Kuya Marco?" tanong ng bata habang nakatingin sa bagong pinturang dingding ng talyer. "Oo, anak," sagot ni Mylene nakangiti. "At kapag may kotse o motor na sira, dito nila dadalhin para ayusin ni Kuya Marco." Pagkatapos ng halos 2 buwan ng pansisikap, natapos din ang talyer. Simple pero maayos. May 2 working bays para sa sakyan, isang maliit na opisina at espasyong para sa mga pyesa. Pinangalanan nila itong Sofia's Auto Care, isang ideyang galing kay Mylene bilang pagkilala sa inspirasyon ng lahat ng ito. Sa unang araw ng pagbubukas, dumating ang maraming taga-baryo at pati ilang kliyente mula sa kalapit na bayan. Marami sa kanila ang dati ng customer ni Marco na natuwa sa bagong setup. "Marco, ibang-iba na to sa dati mong lugar sa ilalim ng puno ng mangga." Biro ni Mang Efren, isa sa mga una niyang suki. "Salamat po, Mang Efren. Pero pareho pa rin ang serbisyo, maayos at tapat," sagot ni Marco, sabay abot ng resibo. Lalo pang dumami ang kliyente sa mga sumunod na linggo. Natutunan ni Marco kung paano makipag-usap sa mga tao mula sa mas mataas na antas, lalo na nang may dumating na mga negosyanteng may magagarang sasakyan. Hindi siya nagpa-intimidate. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang galing at pagiging maaasahan. Isang hapon, habang pinupunasan niya ang langis sa kamay, dumating si Mylene at Sofia para sorpresahin siya. "Marco, may balita ako," sabi ni Mylene. Hawak ang maliit na sobre. "Ito ang unang opisyal na financial report ng negosyo mo.
Maganda ang pasok ng kita at sa tingin ko ilang buwan lang, mababawi mo na ang puhunan. Napangiti si Marco, halatang proud sa sarili. Salamat sa tiwala mo, Mylene. Hindi ko magagawa to kung hindi dahil sa iyo at kay Sofia. Lumapit si Sofia at yumakap sa kanya. Kuya Marco, kapag malaki na ako, tutulungan din kita dito. Sigurado yan, Sofia, tugon niya, sabay kindat. Sa bawat araw na lumilipas, hindi lang negosyo ang umuunlad para kay Marco. Lumago rin ang respeto sa kanya ng mga tao sa baryo at kalapit lugar. Hindi na siya basta simpleng mekaniko. Kilala na siya bilang taong may puso para sa komunidad at handang tumulong kahit kanino. At sa puso ni Mylene, lalo niyang nakikita ang lalaking minsan ay tinulungan lang siyang ayusin ang kotse. Ngunit ngayon ay naging mahalagang haligi hindi lang ng kanyang buhay, kundi ng kinabukasan nilang tatlo ni Sofia. 3 taon nang lumipas mula nang magsimula ang lahat. Sa panahong yun, hindi lang lumago ang Sofia's Auto Care, kundi lalo ring gumanda ang kalagayan ni Sofia. Nakakalakad na siya ng mag-isa, nakakapagsalita ng malinaw at higit sa lahat, muling bumalik ang sigla sa kanyang muka. Ang batang minsang walang malay sa ospital, ngayon ay masigla nang naglalaro sa bakuran habang nakangiti sa kanyang mama at kay Marco. Isang umaga habang nag-aalmusal sila sa veranda ng bahay sa baryo, nagsalita si Mylene. Marco, may isang bagay akong gustong gawin ngayong taon. Matagal ko na itong iniisip. Napatingin si Marco, nakangiti. Ano yun, Mylene? Tumingin siya sa anak nilang, nakaupo sa tabi at masayang kumakain ng pandesal. Gusto kong tuparin na yung sinabi ko sa iyo noon. Panahon na para magpakasal tayo. Hindi agad nakasagot si Marco. Napatitig lang siya kay Mylene. Parang tinitiyak kung seryoso ito. Sigurado ka, hindi dahil sa mga pinagdaanan natin, kundi dahil gusto mo talaga? Tumango si Mylene, walang alinlangan sa mata. Gusto ko, Marco. Mahal kita. Mahal kita hindi lang dahil sa ginawa mo para sa amin, kundi dahil sa kung sino ka. Ang taong nanatili, kahit mahirap, kahit walang kasiguraduhan. Ngumiti si Marco at marahang hinawakan ang kamay niya. Kung ganun, handa na rin ako. Hindi na ako maghihintay pa ng ibang panahon. Ilang buwan ang lumipas, inihanda nila ang kasal. Hindi ito marangya gaya ng inaasahan ng iba sa kalagayan ni Mylene. Ngunit iyon ang gusto nila. Isang simpleng seremonya sa simbahan ng baryo, kung saan naroon ang lahat ng taong naging parte ng kanilang paglalakbay. Puno ng bulaklak ang paligid, at ang mga bata sa baryo ay may hawak na maliit na basket ng petals. Dumating si Mylene sakay ng isang karwaheng hinihila ng kabayo. Suot ang isang simpleng puting gown na lalo pang nagpatingkad sa kanyang ganda. Nasa altar si Marco, nakaparong at halatang emosyonal habang pinagmamasdan siyang papalapit. Sa tabi nila, nakaupo si Sofia, nakasuot ng bestidang puti at may hawak na maliit na buke. Sa gitna ng seremonya, hindi na iwasan ni Marco na maalala ang lahat ng pinagdaanan nila. Mula sa araw na una niyang inayos ang sasakyan ni Mylene, hanggang sa gabing gumalaw ang kamay ni Sofia sa ospital, at sa mga panahong nilabanan nila ang mga pagdududa at pagsubok mula sa iba. Nang tanungin ng pari kung handa na silang magsumpaan, walang pag-aalinlangan silang parehong sumagot ng oo. At sa halik na sumunod, ramdam ng lahat na iyon ay hindi lang simula ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, kundi pagpapatuloy ng kwento na matagal nang sinimulan ng tadhana. Matapos ang kasal, nagdaos sila ng handaan sa bakuran ng bahay ni Marco. May mga lutong bahay na pagkain, tugtugan mula sa mga kabataan sa baryo at tawanan mula sa mga bisita. Lumapit si Aling Nena kay Mylene. Bit-bit ang baso ng malamig na juice. Anak, salamat at tinanggap mo si Marco ng buong puso. Matagal ko nang alam na ikaw ang babaeng magpapasaya sa kanya. Mumiti si Mylene at niyakap ang matanda. Salamat din po sa pagtanggap sa amin ni Sofia. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan ninyo. Sa kabilang dulo ng mesa, si Sofia ay masayang nakikipaglaro sa mga bata.
Paminsan-minsan ay lumalapit siya kay Marco para magkwento o magpakarga. "Papa Marco, tingnan mo yung ginawa namin," sabi niya habang ipinapakita ang isang maliit na koronang gawa sa dahon. "Ang ganda, Sofia," tugon ni Marco, sabay halik sa noo ng bata. Habang lumulubog ang araw, sabay na naupo sina Mylene at Marco sa isang bangko sa gilid ng bakuran. Pinagmamasdan ang mga bisita at si Sofia na masayang naglalaro. "Marco," sabi ni Mylene habang nakasandal sa balikat niya, "salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung saan kami pupulutin ng anak ko." Hinaplos ni Marco ang kamay niya. "At kung hindi dahil sa'yo, hindi ko matutupad ang pangarap ko. Hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay kasama ang pamilyang mahal ko." Sa huling tingin nila sa paligid, ramdam nilang natagpuan na nila ang matagal na nilang hinahanap. Hindi yaman, hindi kasikatan, kundi ang payapang buhay na puno ng pagmamahalan at pag-unawa. At sa bawat araw na lilipas, alam nilang haharapin nila ang mga susunod na pagsubok ng magkasama. Tangan ang alaala ng mga panahong pinaglaban nila ang isa't isa at ang batang minsang ipinagdasal nilang magising.